Ayan, hello guys. Ayan. Si auntie nyo ngarag na. Hapon na kasi. Bali susunduin ko lang. Hindi naman susunduin. Marunong naman na talaga sana yung panganay na sa tuition center niya. Tuition is tuition dito guys ha. Tuition kasi nila tawagin ng tuition. So yun, kasi maghihiram siya ng libro sa library. Kailangan niya ng ID. So pinadala niya sa akin itong card niya. So yun, at ihatid ko lang naman to sa kanya, tapos may ibang pupuntahan si auntie nyo kasi may papakuha sa akin na may kukolekt akong something doon sa ibang bahay na sa atin nung amo natin. Ayan, so yun. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So ayun, so bago ako siya susunduin kasi maaga akong umalis, bili muna ako ng milk tea kasi yung alaga ko naglambing sa akin. Sabi niya sa Sunday daw kung lalabas ako, ang tawag doon kung bibili ako ng milk tea kasi mahilig din ako sa milk tea. Sabi niya gamitin ko daw itong parang loyalty card niya o discount card. Ayun mo tawag doon para para mastampan. So sabi ko sige mamaya na lang pagkasundo ko sa kaya no, tapos para bilhin na lang din ako. So yun, nandito na tayo guys. Ma'am, this one have minimum amount before you stamp? Yeah, it's all different. Oh, okay. This one, the brown sugar bob, have pearl already. This one, have. So I want the large one. That's all. No eh. How to become member? Oh, I need the apps of this one. Oh, I need to download the app. Our website of this one. Then there was. Hello. So magkukulat na tayo guys. Hello. Ay, sorry. Thank you. So yun. Ano na tayo guys? Mas mura sa kanila guys. $4 and 4.70 cents ang boba nila. Ano to? Large na siya. So, okay. So, yun. Kasi natid ko nga yung so napabili ako. Mamaya-maya magsasagot tayo nung yung tanong ng isang sisi natin. So ayun, nagpa-member ko dun sa saan din yung discount, diba? Malay naman natin. Ayun, points pala dun sa dito sa milk tea na to. So yun, isang ganito kalaki na yung points pero kailangan ko ng 112 points para makabil ng free na ganito, mga milk tea, gano'n. Depende sa flavor, gano'n. So yun, kaya talaga ako nag-video guys, ganun. Kasi meron na ako ikaklaro kasi nga syempre about dun sa about sa sorry hindi kasi ito masarap pag hindi malamig, so ko anong tawag yan? Ako pa lang ngayon na naglalakad. Kasi papunta ako dyan sa tawag daw, may papakulit sa akin yung amo ko. Pero sabi naman niya, mag-bus na lang daw ako. Tapos, ang tawag dito, ibalik na lang niya yung napamasahe ko. Sabi ko, huwag na mama, don't worry, sabi ko ganun. No worries, sabi ko pala. Tapos yun, thank you sir. So yun, yung mga maliliit na mga bagay, mga ganito, magkano lang naman yun? Mga pamasahe, $1 lang din naman yun. Mga ganyan bagay, hindi ko na hinaano yung sa amo ko. Kasi dati meron akong e-selling card na sa kanila yon, pagkasama ko sila, pag saan pumupunta,
Kasi dati active yung mga alaga ko magpunta sa mga park-park, ganyan. Minsan sinasama ko. Meron silang pinapadamit sa akin. Na-expired na yun. Sabi ko kasi yung siling card dito, may expiration. After nun, hindi na ako nag-ask sa kanila na bigyan nila ako ng bago. So, ang ginagamit ko is yung aking yung ATM. So, yun. So, ako naman din. So, parang give and take na lang din naman. Ako hindi ako masyado. At saka ito pala kanina. Hindi kumakain ako. Kasi maaga ang hapunan namin dito, guys. Depende sa amo nyo yun. Pero kami dito maaga. Kasi maaga kami nagigising. Maaga kami naghapunan. Maaga ako naglilibig ng kusina. Maaga kami nagtulog. 8 pa lang usually nagkwarto na ako. Ganun, mga ganun oras. Tapos, sabi ko alaga ko kanina. Kasi siya nga, kasi bumili siya ng milk tea. Sabi niya sa akin, habang nag-chichika siya about sa milk tea, about sa Samsung, tapos bigla niya inopen sa akin. Until, sabi niya, pauwi ka na, no? Sabi niya ganun sa akin. Tapos, anong plano mo pagka natapos ka sa amin? Kasi matured yung mga alaga ko, mag-isip, na yan, magte-10 na yan. Yung nagtanong sa akin kanina, yung isa naman sila, dalawa yan sila magkapatid. Yung bunso ang mas malapit sa akin, kasi ako talaga nag-alaga din sa kanya. Pero yan yung pinakagalit na galit sa akin nung unang dating ko dyan. Sabi niya sa akin, na, I hate you, the first auntie, ayan. Sabi niya ganun. Kasi, hindi ko talaga yan, hindi ko talaga kinukonsente yan. Pag gano'n yan, pag ayaw niya gumawa ng homework niya, layasan ko rin yan. Maya, sabihin ko sa mama mo, sa papa mo na ganyan, na hindi ka gagawa ng mo. Kasi may nag-ano kami, nag-spelling kami, nag-dictation kami, gano'n. Yun. Dati gano'n, naalala ko pag nababalikan yun. Tapos yun, ngayon yan ang pinaka-close ko. Tapos sabi niya kanina ko, ano daw plano ko. Sabi ko gano'n, wala na talaga akong plano pa sa ngayon, sabi ko sa alaga ko. Kasi I was disappointed, sabi ko gano'n. Kasi talaga, ang reason ko kasi, nagpaalam ako sa kanila, hindi ako magre-renew. Kasi nga, kaya nga ako nag-aral ng caregiver. Kasi ang bala ko talaga is just country sa Canada. Kaso lang, yung agency na natanungan ko is, kailangan mo pa mag-aral ng guiding lesson at saka, anong tawag doon, yung credentials ko, kailangan ko pa i-passes. Kailangan makakuan ka dun sa nila na parang naka-graduate ka or naka 3 years ka ng college o kaya naka-graduate ka ng 2 years. Hindi ako naka-graduate guys. Nakapag-college ako pero hindi ako naka-graduate ng college. So yun. Kaya yung credentials ko hindi talaga aabutin kasi nanonood din ako ng YouTube. So, sabi ko parang ganun. Sabi sa akin ng bunso, matured ka talaga mag-isip yan, sabi nito sa akin. Kung gano'n naman pala, sabi niya gano'n, hindi magstay ka na lang dito sa amin, sabi niya gano'n. Tawag dito, pwede na daw yung anak ko panganay, dalhin ko dito, ganun. Sabi niya, you can stay whenever you want, sabi niya gano'n sa akin. Kanina, talagang nag-ano siya na, mag-stay na lang daw sa kanila, sabi niya gano'n. Yun, pag nakuha mo loob nila guys, sila na yung ipaparamdam nila sa'yo na gusto kanila. Ipaparamdam nila sa'yo na manghihinayan sila na wala ka, ganun. So, yun. Na-share ko lang, na-touch din ako. Kasi nabinigyan ako ng amo kong babae na. Siguro, lumabas kasi sila kanina ng bunso. Siguro baka napag-usapan nila ako or what. Kaya pagdating ng alaga kong bunso, inopen niya sa akin yung about sa stamping ng milk tea. Tapos nun, yun inopen niya sa akin yung plano ko. Daw yung plano ko after ko matapos sa kanila pag-uwi ko. Tapos yun. Tapos, siguro na-open yung kasi yung nanay, yung amo kong babae, ako nun, binigyan niya ako ng hanggang June na mag-decide kung mag-stay pa ako sa kanila o hindi na. Kung baga mag-renew ako o hindi. Ganun sila dito guys. Hindi ka pwedeng basta-basta na umalis sa amo mo. Kung mag-terminate ka ng contract mo or mag-break ka ng contract mo 1 month before or weeks before, kailangan magsabi ka na sa kanila. Hindi pwedeng urauradan. Hindi kanila nasa sa among na ako-urgent yun, maintindihan kanila. Pero nasa batas dito na hindi mo sila pwedeng biglayin. Kailangan magbigay ka ng allowance sa kanila para makahanap pa sila ng kapalit mo. Kasi hindi yan parang pag ayaw mo na, nakakaano ka na, alis ka na, hindi. Kailangan na dumaan mo na sa procedure. So yun, kahit ayaw mo, kailangan mo pa magtrabahuhan ng ilang linggo
para makahanap sila ng kapalit mo. So yun. Kaya ako, binigyan agad ako ng hanggang June para pag-isipan ko kung mag-extend pa ako sa kanila, magre-renew ako sa kanila or um, ano, tawag doon, hindi na. So yun. So nasa under pa rin ako ng hindi ko talaga alam. Nowhere. Hindi ko alam kung anong plano ko pa sa buhay. So yun. Pero sa ano, okay naman din ako sa kanila. So yun. So basta hindi, mahirap din kasi masutang ako. So hindi ko talaga rin sure pa sa ngayon. So ayun guys. Second batch tayo. Malaki pala yung box ni amo ko. 3 malalaking box. Pero hindi pa siya mabigat. Pero yun nga, box siya. So hindi ko siya pwedeng isakay sa bus. So yun. So nagwa-walkathon ako. Ayoko din maghintay ng bus kasi maghihintay pa ako ng mga 6 minutes, 7 minutes, 5, ganyan. Depende sa bus. So mag-walkathon tayo para din makapag-vlog tayo. Char. So yun, yung tanong lang dun sa isang sisi natin, yung about sa kung under salary deduction ka, may allowance ka ba? Ayun. So, ano nga muna ba yung allowance na tinatawag? So guys, ang allowance guys, nagkakaroon lang tayo ng allowance kung for example, di ba sabi ko nga ang day off ng mga helper dito as every week may isang day off talaga, mostly Sunday. Pero hindi ko nila lahat na Sunday kasi may mga helper din na Saturday o weekdays. Yun, depende sa usapan ninyo ng amo nyo kung tuwing kailan kayo pag-day off. Pero within a week dapat may isang day off ka. Pero dahil nga karamihan ng mga employer dito is mga working or mga busy tao, kahit weekends o kahit ano, kailangan pa rin nila yung tulong natin. So during interview pa lang, kinakausap tayo kung pwedeng bayaran nila yung day off na lang natin. For example, kung hindi nila babayaran, so meron tayong 4 na beses na day off sa isang buwan. So yun. Tapos kung makikiusap naman yung amo mo na kung sabihin naman nila na pwede bang sa isang buwan, isang beses ka lang mag-day off, yung 3 araw na day off mo, 3 Sunday mo, babayaran ka na lang namin. Tapos may ilan naman ang sasabihin sa inyo na pwede bang 2 beses ka na lang mag-day off, tapos yung 2 day off mo, babayaran na lang namin. Yung araw na hindi nyo pagde-day offan, yun yung allowance na tinatawag. Ngayon, kung halimbawa katulad ng isang sisi ko na nagtanong sa akin na during deductions daw ba, salary deduction, may allowance daw ba siya? Yun kasi sisi is nakadepende sa pag-uusap ninyo ng amo mo, yung magiging employer mo. Kung for example, sabihin ng employer sa'yo na okay lang kami, hindi naman namin talaga kailangan ang Sunday, so lahat ng Sunday pwede kang mag-day off, katulad yung nangyayari sa amin. Ibig sabihin nun, wala kang allowance kasi lahat ng Sunday di-day offan mo. So during salary deductions ka, wala kang allowance kasi lahat ng yon magde-day off ka. Ang advantage nito, may freedom ka. So every week ka talaga na maganda talaga, may ikot mo ang Singapore, makakagala ka, makakaano ka lahat-lahat. Talaga may enjoy mo yung maano ka, stress free kasi alam naman natin pag few months or hanggang kahit nga sabihin naka 1 taon ka na, minsan nandyan pa yung homesick. So kung naka day off ka every week, so kahit pa paano mag-unwind ka, mawawala yung stress mo, mawawala yung homesick mo, yung ganon. So ang disadvantage naman ito, syempre wala kang allowance, wala ka pang sweldo kasi under salary deduction ka. So ibig sabihin, lahat ng expenses paglabas mo is sagot mo, walang babayaran si employer o walang ibibigay na allowance sa'yo. So yun is magastos kasi dito nga sa Singapore mataas ang cost of living. Okay lang sa amin or sa atin kung sumisweldo na tayo kasi may pangtapal tayo sa mga expenses na gagastosin natin sa labas kasi meron tayong sweldo. Ay paano kung wala, ay nagsastarting ka pa lang, yun nga nasa salary deduction ka. Kaya yun yung sinasabi ko dun sa mga baguhan o gustong mag-apply dito sa Singapore. Sa umpisa, 1 o 2 day off
okay ako dyan para sa inyo. Pero yung sabihin mong buong linggo kang mag-day off, parang hindi ko ina-advise. Para sa amin na kumikita na or talagang full na yung salary namin, pabor yun. Ako talaga sinasabi ko, ngayon hindi na mahalaga sa akin kung magkano, mas maraming, mas matataas ang sahod sa akin. Ang sa akin ngayon is ini-enjoy ko yung mga moment na dito ako sa Singapore kasi hindi habang buhay nandito ako kasi darating din sa na babalik tayo sa Pinas, but at least kahit pa paano na-enjoy ko yung pagstay ko dito, kumbaga naging parang may memories ba yung ganon. So yun, kaya yun yung hinahabol ko ngayon na hindi ko alam hanggang kailan ako dito sa Singapore. So yung inaano ko na lang is yung ma-enjoy ko yung mga nasa labas ako kasi hindi naman araw-araw nasa labas ako, kumbaga lagi tayo nasa loob ng bahay, diba? So once a week lang naman tayo nakakalabas. So yun kasi sinusulit ko. Pero sa mga baguhan, yun, hindi ko nire-recommend yung every week na day off kasi magastos yung para sa inyo kasi nga under salary deduction pa kayo. Ngayon, pagkatapos naman na after ng contract nyo, pwede naman kayo makipag-usap sa employer nyo. Parang ako dati, once a month lang talaga yung day off ko. Yung 3 day off ko, bayad nila yun. Pero nung nag-aaral ako, yun, pinayagan kasi nila ako mag-aral kasi siguro dahil naging honest ako sa kanila kung anong purpose ng bakit ako mag-aaral, hindi ako nag-deny sa kanila, sabi ko may plano ako mag-cross country. Yun ang nagustuhan nila, yung kaya maging honest kasi hindi naman ang lahat ng employer is mamasamain kayo kasi gusto rin nila yan na may future pa. Sa totoo lang nagustuhan nila yun yung inopen ko sa kanila kasi sabi nila at least ikaw hindi ka katulad ng mga ibang mga na walang sa buhay, yung parang dyan ka na lang, yung parang ganon. So at least daw ako nagpupursige ako para sa mga anak ko yung ganon. So yun, natuwa sila. Tapos yun, nakita nilang na parang gusto ko yung every week na day off, pinagbigyan na nila ako, natapos na ako makapag-aral, pinatuloy-tuloy na nila sa akin. Inano naman nila ako kung gusto ko, kasi napansin daw nila parang gusto ko nga every week mag day off. So kung gusto ko, di go ko. Tuwang-tuwa naman ako syempre kasi nga para sa akin is yun na yung talagang yung experience, memories, yung ganon. Pero sa nagsa-start pa lang dito, malayo pa naman kasi yung lalakbayin nyo guys. Kumbaga nagsa-start pa lang kayo ilang years pa yung kumbaga bubunuin dito. So huwag kayong magmadali na gusto nyo na every week na lang talaga mag-day off ganun. Kasi maging practical muna kayo. Kasi nga syempre, nasa salary deduction pa kayo. Kaya yun, sa UCC, explain ko lang ulit, yung salary deduction ay pagkakaroon ka lang ng allowance. Kaya di ba sa tanong mo is, during salary deduction kami allowance ka, depende yun sa pag-uusap nyo ng amo mo. Bali kung bibilihin nila yung day off mo, dun ka pala magkakaroon ng allowance na tinatawag. Bali, kung akong tatanungin, okay yun na 2 beses ka mag-day off sa isang buwan at yung 2 is pabayaran mo. Kasi at least kahit pa paano, sa loob ng isang buwan na under salary deduction ka pa, meron kang 2 pangtapal sa day off mo. Yung 2 babayaran nila, yun yung parang igagastusin mo sa day off mo rin. Kasi anong tawag doon, mahirap din kasi na tawag doon, 1 beses lang din mag-day off sa isang buwan. Parang, pero nasa sayo, choice mo naman yan. Kasi nga, parang, nasa homesick stage ka pa niyan, nasa adjustment period. So, maganda mag-unwind ka. Tsaka huwag ka mag-alala na wala kang makasama, wala kang pag nag-day off mo, baka mag-isa ka lang, ganun. Ang daming mga Pilipina dito, punta ka lang ng Lucky Plaza, makipagkwentuhan ka lang dyan. Maya-maya may mga kaibigan ka na. Kasi ganyan ako. Parang ako, nag-aano na lang ako mag-isa. Tapos biglang mamaya-maya may mga kaibigan na ako. Tapos yun, ganun. Hindi ako lonely na. Kasi siguro dahil nasanay na rin ako na may darating, may aalis, ganun. Kasi hindi lahat ng kaibigan mo rin na pagtapos ng kontrata, mag-extend na katulad mo, yung ganun. So yun, may uuwi, ganun. May darating, may aalis. May aalis man, may darating pa rin yung ganun. So yun. Ayun. So ayun Sisi, sana malinaw yung explanation ko. Tapos pag may tanong ka pa, pwede ka mag-comment ulit. So ang ibig ko lang sabihin is doon sa
kung ano yung explanation dito kasi ang dami kong sinabi, nagpaligoy-ligoy pa ako, no? Bali, ang allowance lang na tinatawag is during tawag doon, salary deduction ka, magkakaroon ka lang ng allowance kung babayaran ng employer yung day off mo na napag-usapan nyo na pagpapabayad ka na lang ng day off. Hindi yung pwede na ipuso kanila na kailangan huwag ka mag-day off ka na, hindi. Pwede nyo lang bayaran yung day off, pero atin sa isang buwan, meron ka dapat talagang isang beses na mag-day off. Hindi pwedeng, tawag doon, hindi pwedeng sila lang yung mag-decide. Kailangan ka rin, anong tawag doon, kailangan, hindi ka nila pilitin yung gano'n, yung kailangan, mo rin ba, yung okay din sa'yo. Yung parang, tawag doon, may kayong dalawa, meron kayong kasunduan, yung gano'n, yung paras kayo nag-agree. So, yun. Tapos, dito naman depende rin sa agency kung paano yung pag-salary deduction nila. Meron namang full na buong sweldo mo, kukunin nila. Meron katulad yung nangyari sa agency ko. Pero meron din naman mga ilang agency na mas matagal yung deduction nila, naabot na 5 months, 6 months. Pero kasi 500 or half lang yung kinukuha nila na deduction, hindi talaga nila kinukuha buo, so natitira ka pa rin na sa sweldo mo. So yun, kaya swertihan lang din, hindi talaga ang tawag doon, hindi talaga pare-parehas, depende sa agency ng pag-a-applyan mo. So yun, katulad ng mga iba, may mga ilang agency na ayaw tumanggap ng walang experience, yung gano'n. Katulad doon may isang nag-comment sa akin isang sisinayin na parang hindi siya tinanggap kasi wala siyang experience. Yung panahon ko naman is wala din ako experience. Yun, kaso lang yung agent ko kasi parang ginawa niya ako ng parang hindi siya talagang na naka-experience talaga. Yung parang sinabi ko lang is, ang sabi niya sa akin is parang meron ako inalagaan na siya gumawa nun eh. Actually, siya gumawa ng biodata ko. Tapos inano ko na lang, parang minimorize ko na lang kung yung Yung parang, yun, sabi niya, nakatutok ako dun sa nakasasalian na akong katuwang niya, parang yaya niya ako, tapos sa bata. Tapos, tawag doon, pero parang pinabot niya isang taon kasi hanggang isang taon talaga. Dapat na 2 years lalagay yung nila. Pero yung agency ko is mabait naman. So, in-accept naman nila na yun lang. Kasi yun ka naman ng agency. Tapos, kasi gusto rin naman nila yan. Gagawin naman nila ng paraan yun. Sila naman na mag-aanin yan. Kahit minsan alam din naman talaga nila na wala talaga tayong experience na gumagawa-gawa na lang tayo ng kwento. Pero as long as tayo mong pangatawanan, pero yan. Kasi dito sa Singapore guys, walang certificate of employment na tinatawag. Kasi kumuha nga sana ako niyan. Kasi nga, kailangan yun ng agency. Nag-parang kasi ako ng agency. Sabi ko nga na, plano ko dati na sa Canada, isa yun sa mga requirements nila yung certificate of employment sa dati ng work. Tapos nagtanong ako dun sa agency ko, sabi niya, dear, what is it? Hindi daw nila alam kung ano yung tinutukoy ko. Tapos sabi niya, ganun, hindi daw sila nag-issue ng ganun at walang ganun dito. Tapos di ako nga naman, may isang Pilipina kasi kay Ma'am Maureen, nag-inquire ako sa kanya sa TikTok. Sabi ko sa kanya, ma'am, wala bang dito? Sabi ng agency ko, walang certificate of employment. Sabi niya, sad to say, dito nga sa Singapore is walang certificate of employment na tinatawag. So yun, kaya yun lang. So hindi ka muna nila hanapan ng mga ganun. So kung kaya mo panindigan, gawin mo na lang kahit yung sabihin mo ate mo, yun na lang gawin mo parang kung employer mo, ganun. Basta kaya mo pangatawanan, carry lang yan. Kasi hindi ko nga kasi alam. Kasi siyempre marami kasi ngayon na mapili na rin sila kasi mas madali kasi nila ma-market pag may experience. Pero ako naman, nakarating naman ako. So, walang experience. So, yun. Parang discarte na yun. Pilipina tayo. Alam na natin yung mga ganyan. So, yun. Basta kaya mo pangatawanan. At saka tayo na-discarte yung mga Pilipino. Just kahit wala ma-experience, nagkakaroon experience. Char. So, yun lang. Bye-bye, Sisi. Yung sa tanong mo na allowance, yun yung allowance na tinatawag. Ang daldal ni Antino, wala na sa, parang nawala na sa dapat talaga, Anyway, bye-bye sa inyo lahat.